Super serbisyo, trabaho, negosyo. Mga swak na negosyo, ibida mo rito. Swakto ng DZBB Super Serbisyo. Swakto! 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 Ilang negosyo na ang sinubukan, ilang pagsubok na ang nalampasan. Hanggang sa maisipan ni Mary Claire Limpiada na ilako ang kanyang tacos with a twist. Mula sa Marinduque, dinala niya ang kanyang rolled tacos sa Metro Manila. Alamin nga natin ang sikreto ng swaktong negosyo ni May Claire Limpiada ng rolled tacos dito sa swakto ng DZBB. Mary Claire, good morning! Good morning po. Magandang umaga, Mary. Aha. Mary ba ang iyong palayaw, anak? Claire na po. Claire. Claire na lang yan. Claire. Kwentuhan mo nga kami, paano nga ba nagsimula itong swaktong negosyo mo, Claire? Ayun po, magandang araw po sa lahat. So, nag-start po yung roll taco sa Marinduque during pandemic pa po. So, 2020 Marinduque. po. Kababayan ni Noong Mamoy. pandemic, Yes po, nasa sa province po Marinduque ng ka. Marinduque. Meron po akong kainan doon, which is yung Goods Food Hub. And nung pandemic po mismo is 2 months pa lang yung kainan ko is na napilitan po akong magsara because of the lockdown. And during that lockdown, nag-isip po ako ng comeback product. Sabi ko kapag nag-open na ulit ang market, kailangan meron akong comeback product. And yung time na sarado po yung aking kainan is nag-create po ako ng pagkain, which is yun nga po yung rolled tacos. Kumbaga, nung panahon ng pandemic, yun ang pinag-aralan mo ng todo. Para Yes po. para ikaw mo nga pagka nagbukas ulit, ito na yung chance ako para i-launch tong aking produktong ito. Tama ba? Yes, ma'am. Yes, Pero ma'am. Claire, saan ka naman nakakuha ng idea na rolled tacos? Di ba ang tacos, di ba kadalasan ang alam lang natin yon para lang siyang shell. Ay, Di Yes ba? po. Yun Tapos nga po, matigas. Actually, Oo. yung pong pagkagawa ko ng product na yun is parang magkaroon lang talaga siya ng twist kasi nga po like yung nabanggit nyo nga is yung shell siya. So yung akin po is niroll nyo po siya sa fresh dough. Pero yung pong ingredients niya is same din po ng nilalagay sa tacos which is yung meat po na may timpla ng taco mix. And nagawa po ako ng sariling recipe ko ng taco mix and then yung dough po sariling recipe din. Para malagyan po siya ng Pinoy twist is meron po siyang sauce na parang, alam niyo po yung sa fishball na manong sauce pero elevated po yung lasa niya. Oo, So si Pinoy manong and sauce. Mexican twist po siya. Oo, yun yung mga yun ang tawag natin dun sa mga sauce, sa mga fishball, squid ball, Yes po. chicken Yes. ball, ang tawag natin doon, manong sauce. So, Yes pero po. ikaw, mas elevated kay manong sauce ang ginagamit mo. Manong Yes po. May sauce. mga special ingredients pa kaming nilagay po dun sa sauce para bumagay siya dun sa rolled tacos. Pero ikaw ba may idea na sa Mexican food? Kasi yung tacos, di ba, Mexican na delicacies to, no? May idea ka sa paggawa o nahilig ka ba sa mga ganitong klaseng uri ng pagkain? Mahilig po ako sa ganung lasa ng pagkain, pero since province nga po yung Marinduque, kaya ako gumawa ng sarili kong taco mix is medyo matapang po yung mga nabibili sa market. So, I decided to make my own para yung taste palette ng Marinduqueño na hindi masyadong familiar sa ganun lasa is ma-adapt po nila. So, kaya gumawa ako ng yung lasa na kayang hindi ba ma-overwhelm masyado yung mga wala masyado. But ako, personally, I love Mexican food. But the idea itself, honestly po, nag-conduct lang ako ng mga research through online and then try and error po. Hindi po siya one-time practice lang na perfect ko na siya. So, yung version na binibenta namin ngayon is 7th version. So, marami po akong failure bago ko na perfect yung product. Hindi ba mahirap? Ano yung mga kinaharap mo no na mga difficulties? Yung, Pandemic days pa yun, mami. At saka kumbaga sa probinsya kasi hindi popular yung mga ganyang pagkain. Siya na nga ang nagbanggit no, 'di ba, Claire? So papaano mo na survive yung ganong kahirapan na makapag-introduce ng isang produkto na Bago. hindi sila ganong Familiar. hindi familiar pero hindi sila gaanong para sa kanila hindi ganong kapatok, 'di ba?
In my experience, ma'am, ang ginawa ko po lalo na nung pandemic is I'm always on social media marketing and ini-explain ko siya kahit yung mga naging walk-in customers namin nung sinasabi, ano yan? Ano yan? So ako naman, ma'am, as the owner and the creator of the product, ini-explain ko ano yung laman niya, ano yung may expect nila dun sa lasa until yung mga taong bumili sa akin nung time na yon, sila na mismo yung nagpo-post, ay, ang sarap nito roll tacos, you should try this, is a unique product. So, ganun po talaga yung kapag nag-introduce ka ng unique product sa market, yung tawag dito, yung pag-explain or pag-inform sa ating mga customer what do, and syempre, yung ating marketing po sa social media is kailangan tapatan natin na kapag kinain nila or tinikman nila yung product natin is masatisfy talaga sila. Kumbaga, hindi lang siya sa picture masarap. Lalo na kapag trinay nila personally yung product mo is masabi nila na ay talagang worth it bilhin itong product na to and worth to try. Oh, so magkano naman yung initial na puhunan mo nun, Claire? Nung time po na nag-start lang ako sa 2,000 pesos since pandemic siya. So talagang pakurot-kurot lang ako dun sa natirang budget ko nun sa benta ko nung kasi nga nagsara. So nag-start lang ako sa 2,000 pesos. Bumili ako ng half kilo na karne and then yung mga syempre uso nga yung online store. So nag-order ako ng mga herbs. Unti-unti ko siyang kinumpleto. So, sa halagang 2,000 pesos, nasimulan ko po yung aking creation ng product na yun. Tapos, may mga binebenta ka na rin, di ba? Parang free na frozen mo na rin yung tacos mo para sa mga resellers mo, di ba? Yes po, nagre-reseller we na sell din frozen siya. roll tacos para kasi masarap po talaga siyang mainit, yung bagong luto kasi yung dough niya is crispy and then mas masarap talaga siyang bagong luto. So yung mga customer namin like dito sa NCR, yung iba is from Makati pa. So gusto nilang ma-experience sa bagong. So frozen na lang po yung ino-offer namin sa kanila na para kasi madali lang siyang lutuin kasi yung palaman sa loob, yung pinakang meat niya is luto na po siya. So kumbaga, ipiprito mo lang yung dough. So, as simple as that, easy 1, 2, 3, mas mahirap pa magprito ng tilapia. So, madali lang talaga siyang i-fry. Paano napunta sa Metro Manila na yung produkto mo mula sa Marinduque? Bali, nag-decide po akong mag-move dito sa Manila kasi nakita ko yung, kumbaga, kasi gusto ko siya maging franchisable in the future. So, sabi ko, kailangan kong tawag dito, ilipat ng location. And since dito rin sa Manila is medyo mas napansin ko na mas mura yung ibang ingredients. Unlike sa province namin kasi inaangkat namin siya from Manila. So dito is, kumbaga, mas maganda yung business dito sa Manila unlike sa province. Ganun din ba kainit ang pagtanggap nung inilipat, nung naglagay ka dito sa Metro Manila kumpara sa Marinduque? As of now, ma'am, since dito kami sa Valenzuela is ilang buwan pa lang kami, syempre, we expect na hindi ganun agad-agad, unlike sa province na nandun yung mga kakilala ko. Pero so far, maganda po ang mga feedback ng ating mga clients dito sa Valenzuela. And kumbaga, talagang nakikita naman namin na progressive yung product. Kumbaga, napapatunayan naman namin sa mga client dito sa Valenzuela na kahit bago siya is worth to try po siya. And, yun ang pag-usapan, yun ang pag-usapan natin, Claire at Toots, kasi nung nasa probinsya, umupa ka ba ng pwesto? O Yes doon po. lang sa may bahay, umupa ka din. So nag-relocate ka Metro Manila. Hindi ba mas malaki yung expenses mo? Actually, same lang po kasi like doon ako'y may kainan doon, 7,000 yung rent ko. Dito is 10,000 and dito na rin kami nakatira sa production area na. So, almost same lang din po siya. Kumbaga, Hindi ganun kalaki ang hindi rin, difference. kasi sa province, ma'am, hindi rin naman ganun kamura rin ang ang mga rent. Almost same lang din po. Tapos nag-adjust ka rin ba sa pricing? Siyempre, meron yung province rate, di ba? Yung Yes po, malaki po ang difference ng province rate sa Manila rate. So dito, napipresyohan po namin ng mas maayos yung aming product. Unlike po sa province na since Mag-adjust medyo ka. mababa po ang paying capacity din ng karamihan sa amin sa Correct. probinsya. So hindi kami makapagpresyo ng tama kasi iisipin mo rin yung kumbaga iisipin mo Kakayahan. yung kapasidad and Yes. kakayahan po ng Hindi ko naman po inaano na sa province, pero kung sa business wise decision, Oo, totoo naman. mas okay pa rin po dito sa city kasi mas nakakapagpresyo kami ng maayos. Correct. Totoo. Kasi totoo din naman yung kay Claire. Hindi yun yung sa inaano mo, yung minimenos mo yung kakayahan, no? Hindi. Kasi sa probinsya, kung bibili sila ng mahal na yung
pang merienda mo lang o ano, mas iisipin kasi nila na bumili na lang Bigas ng na lang pang-ulam. Totoo. Yes Diba? po, yes Yun. So, ganon, binabalanse yon pagka ikaw ay nagnenegosyo sa probinsya. Totoo, Mami. So, kumpara dito sa Metro Manila o kaya sa NCR, medyo mataas yung income bracket nila di ba? Ano, Yes po. Claire? So, Tama mas po. kakayanin. Yun yung sinasabi Yes ni po. Claire. Oo. So ano na yung mga flavor ng tacos mo? Dun sa iyong rolled tacos? As of now po, we have 3 flavors available, which are beef, chicken, and pork. And meron din po kaming ilalabas na meatless version, which is tokwa po yung pinakang base niya. So sa mga Halal. vegetarian Veggies. na, or mga, Mga vegan veggies. ba tawag doon, yung mga hindi kumakain ng meat. Yung mga vegetarian. Vegetarian. Diba? Yes po, yes po. So Oo, tofu yan. po yung Para healthy, parang tokwa healthy yung naman. pinakang nasa loob. Totoo. Sa ganyang klase ng negosyo, ano yung mga na-overcome ninyo na encounter at paano ito na-handle na problema? Usually naman po talaga sa mga ganit, since may system na kasi ako, kasi binibenta ko na siya since 2020, ang pinakang main ano lang talaga is yung makahanap ka ng right market for your product. Kasi talagang hindi may iwasan na may mga customer na, ang mahal naman, ganyan. Pero syempre, alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung nasa loob ng produkto mo. So, you stand with your pricing. So, since sa mga market na ganyan, so talagang kailangan mo lang mag-market, consistently marketing your product, and arali kung may mga bagong mga ways to earn or sell your product. So, pag-aralan na lang po. So, ganun lang po yung ginagawa namin. Balikan ko lang yung pandemic days ni Mami. No? Buti hindi ka nawalan ng ano. Di ba may mga negosyante kasi na, di ba pumunta yung pandemic, bigla silang nanlomo na parang nawala na sila ng gana ba? Di ba na magnegosyo. Buti hindi mo na-encounter yung ganung klase ng feeling na wala na, logi na. Ang ayaw motivation na. siya ay utang. Kailangan may pambayad. Yung good utang. Ano? Kasi nung sir, ang nangyari po kasi noon, 2 months pa lang yung restaurant Negosyo, ko na maliit noon. And talagang honestly po, nag-start ako sa scratch. So, naghiram lang din ako ng puhunan sa kaibigan ko noon. Ang ko noon, isabi ko, pag nagbukas tong economy ulit, kailangan kong bumalik. Kasi, syempre, nung una, very excited. And then, during that time na sarado ako is marami ring nag-exist na ibang business. So sabi ko, kailangan ko ng comeback product, kailangan ko ng something na makuha ulit yung attention ng mga customer ko na i-try ulit ako kasi syempre nawala ka ng ilang buwan. So nandun din po yung fear, nandun yung pero nung time na yun talaga, and may anak po ako na kailangan buhayin. So sabi ko, kailangan kong gumawa ng paraan para makabalik ulit sa market. So nandun po yung panghihina ng loob, hindi naman po mawawala sa atin yan. Pero syempre, tsaka kung gusto mo yung ginagawa mo, talagang dire-diretso lang kasi hindi naman nawawala yung challenges and struggles eh. Correct. So ever since talaga, mahilig ka na talaga sa pagnenegosyo, Claire? Nung mga younger years ko po, nagkaroon din ako ng business na printing shop which is nasa kapatid ko. Pero nag-work din po ako sa company. Naging admin and finance po ako for 5 years. So siguro nasa kasi yung parents ko rin, mahilig din sila sa business, yung mama and papa ko. So kaya siguro napunta rin ako sa line of hanap buhay na ganito. Pero at the same time, yung mga past experience ko po sa dating negosyo ko, sa dating work ko is nagamit ko po siya lahat nung naging business owner din ako. Lalong-lalo na po sa nung ako ay meron pang restaurant sa province is yung pagmamanage ng mga tauhan. So malaking bagay din po yun. Anong kakaiba dito sa taco? Pinapanood ko kasi yung VTR natin, no? Para siyang empanadang Ilocos talaga yung dating. Anong kakaiba dito? Bali yung niya sir is unang-una yung pagka-perfect match nung timpla nung palaman, and Yung then meat, yung medyo crispy, and then yung pag sinamahan mo siya ng sauce. Kasi yung sauce namin talaga, may mga clients kami na bumibili talaga sila ng extra sauce. Kasi yung iba po yata sinasabaw na nila. Pero kumbaga yung combination niya na kasi hindi po talaga siya ganun. Though meron kang hint na yung herbs na malalasahan mo sa usual Mexican, but yung pagkatimpla niya sir is para siyang tinailor for Filipino taste palette. Ayun, maganda. Yung parang alam mo yung may kakaiba, but at the same time hindi siya overwhelming, and nagustuhan nga nila na lalo yung may sauce, and then yung may ibang customer namin nilalagyan nila ng salsa, nilalagyan nila ng garlic mayo, so may mga ganun po silang version. Medyo matamis kasi ang panlasa ng Pinoy no? Mas gusto nila ang spaghetti nga natin, gusto natin matamis Longganisa meron nga, din po diba? siyang cheese sa loob. Diba? May cheese din siya sa loob, kaya cheese medyo din. mas
may ano siya. At yung dough ng tacos mo, kayo din gumagawa? Yes po, lahat po is from scratch. Lahat po ay own recipe po ng aming business. O balita ko, nag-elevate na rin daw yung produkto ninyo. Nakabili na rin kayo ng mga heavy equipment para sa pag-mix-mix ng inyong mga negosyo? Yes po. Ngayon po meron po kaming industrial mixer kasi lalo na pag may maramihan kaming order. So kailangan, mas maganda po talaga yung product, product ng dough kapag po sa mga mixer ginagawa. So meron kaming industrial mixer na ginagamit lalo pag maramihan na po like yung sa mga distributors and resellers po namin. Ayan, speaking of distributor and reseller, so pwede mo na rin matulungan yung mga kapuso natin na magnegosyo. So, so paano magnegosyo sa roll tacos mo? Yung kung halimbawa gusto kong maging distributor mo. Oo. O kaya So, reseller, 'di ba? Magkaiba ba 'yon? Yes Pagka po, sinabi yung mo, distributor po yes, is, at saka meron siguro po siyang paliwanag area. natin ang distributor at saka seller. Resellers. Yan. So yung mga distributor po is meron po silang area exclusivity. Like for example, meron kami sa Taguig. So lahat ng interested mag-reseller sa Taguig area area. ng Taguig, binibigay namin sa Sa distributor. distributor. Yes po. Kung And, baga siya yung mamamahala na. Yes po. Oo. Para po lahat kumikita. So for example, may nag-inquire sa amin sa direct page namin and malaman namin yung inaalam namin yung address. I'm from Taguig. So ngayon, Papasa i-direct namin sila doon sa distributor na nasa area para doon sila kumuha kasi same price lang din naman eh. So yung mga reseller po, yung mga kumbaga gusto lang magsimula and hindi may mga fear of risking pa ng malalaking puhunan. So pwede po sila mag-start as a reseller. So sa as low as 2,750, pwede na sila mag-resell ng roll tacos and basta meron lang silang freezer, pwede na nilang ibenta yung aming mga frozen roll tacos. So lalo yung mga stay at home, ma'am, perfect na perfect po ito sa inyo. Sa 2,750 na halaga na pagsimula ng reseller, ilang taco roll na yon? Bali 10 packs of roll tacos po. So 5 pieces per pack mo naman. So 10 packs na po yung ipapadala namin. So sa 5 kanila. pieces times 10, so 50. Yes. Isa. Ito yung peraso, tama no? Claire? 50 pieces po. Then Pero 10 po packs siya. kasi sa isang pack, toots, 5 5 peraso. Oo. Yes Pero kanina, di ba, sabi mo, kung may distributor, doon na din kumuha kasi pareho naman ang presyo. Price. Ang tanong, paano naman kumikita yung distributor mo, Claire? Bali po, for distributors po, mas malaki po yung discount price nila. Okay. So, Pero mas mababa once pa po yung binibigay namin sa kanilang price, but meron po silang MOQ na kailangang i-meet up monthly. Kasi sa kanila namin dinidaan ko kahit po may mga direct orders from us na malapit sa area nila, binibigay pa rin namin sa kanila yun. Mas malaki po yung discount price ng distributor. Pero paano yung mga, for example, mga nagre-resell na gusto nilang ibenta? Kasi may nakita rin ako sa VTR, parang kinuha yung products mo para ibenta sa isang kiosk, mami. So madali lang balutuin kung deep frying lang gamit ang palayok Yes po. lang? Yes po, madali lang. As in, ipa-fry mo lang po talaga siya. Kasi yung sauce is pre-made na lahat dadating. So, ibibigay mo na. Basta iprito mo lang po siya and then ilagay mo sa desired packaging mo and then that's it. Yun na po yun. Magandang idea din na negosyo. Reseller. Pero ano yung sinasabi mo, Toots, na halimbawa, kukuha ka, reseller ka, pero pinapalitan mo ng pangalan. Rebranding. Meron ka bang Yes po, rebranding? we are accepting rebranding din po. Pero, mas mataas ang presyo niya. Correct, ayan. Yes po. Pag nagre-branding na po kasi, depende na po sa kanila yung SRP na gusto nila. Kasi sariling kanila. brand na nila yun eh. So, kumbaga, nasa kanila na rin po yung how to market kung mas mataas sila sa SRP namin. Pero pwede rin po mag-rebranding if they So, like. balikan ko lang ko. So, kung mag-a-apply ako sa iyo na distributor, so malaki din naman yung discount. Kaya lang, obligado ako na dapat kung magkano ang presyong benta mo sa reseller, dapat ganun din ang presyo ko. O pwede kang mag-mark yes po. up pa. Kumbaga, O pwede align pang dapat mag-mark dun up. sa pricing. Opo. Kasi dala yung brand. O pwede pang mag-mark up, hindi.
Nag-aalaw po kami ng markup, ma'am, lalo sa mga gusto magbenta ng luto. Kasi yung pag magbebenta na Okay. sila ng cook kasi, May gas na. may gasol, may oil, may packaging. So we allow that, ma'am. Pero kung frozen lang din naman po, actually not bad naman po sa Alexa distributor, ma'am. Meron silang 100 pesos each sa isang pack na benta. So it's not bad na po. And then frozen lang naman siya. Magkano, Oo naman. magkano kita? For example, sa mga resell, kasi 2.7 para sa nag-start. Magkano yung usually kikitain nila? Sa reseller naman Sa yan. isang set po, kapag nabenta nila yung 10 packs, is 500 pesos po. So, kung meron silang 20 packs na mabenta in a day, so they So, can may earn 1,000 pesos. 1,000 pesos Malaki sila. din. Oo. Yes po. Sipag lang talaga. Ano yung naging Yes. diskarte mo, Claire? Para sa ganyang klaseng negosyo, nakikita mo naman ngayon na parang umuusbong na ang iyong swaktong negosyo. Talagang sipag lang po sa marketing, sir. And yun nga, gamitin natin yung social media kasi it's very powerful. Like ngayon, wala pa kaming physical store kasi nga nag-start din kami dito sa but nakakabenta po kami through online. So talagang effort lang sa pag-market, ganyan. And kung may mga nagtatanong, explain natin, lalo yung product natin is unique and hindi pa kilala ng mga tao. So sipagan natin mag-explain and kumbaga, and kasi kami talaga, sir, kahit sa province, sumikat yung roll tacos because of the word of mouth. So, yung quality mismo ng product na dadating sa ating mga customer is, kumbaga, good quality. And talagang pag kinain nila is, kumbaga, malimutan na nila kung magkano yung presyo. Etong Correct. rolled tacos lang ba yung negosyo mo ngayon? Yes, ito lang po ngayon. Pero yung aming pinakang production dito, gumagawa rin kami ng mga frozen sisig, lumpia, tapa, embutido. So, yan yung mga recipe ko po doon sa restaurant ko na talagang nabibili doon sa province. So, ginawa ko siyang frozen type dito sa Manila para mabenta rin. Para, may kumbaga, may variant panalo ka, no? So, kasi, Apa. minsan hindi mo naman masasabi na kasi yun lang ang panganib o risk nung iisa lang yung produkto mo. Kasi, Tama po. minsan kasasawaan kasi. So, kailangan, Parang ganyan tayo, no? Nagpansin hindi ka naman kasi tayo kahapon. araw-araw, di ba? Totoo naman yun. So, may time na magsasawa. So, kailangan may iba kang produkto na Yes po. panalo na tinatawag, ano? May mga Claire? ibang ready to eat and heat po ng mga ulam. Kasi like yung mga Yes. sisig ko nun sa province is best sellers ko din siya. So ginawa ko siyang frozen dito para Ay, saya. ma-enjoy din nila. So kumbaga initin lang nila, lagyan lang nila yung egg yung sisig and then ready to eat na po Yan siya. yung tinatawag na hit and eat. Di ba? Di ba? So, Sama. kamusta naman yung pagtanggap sa iba pang mga produkto? Okay naman po, sir. Kumbaga, kami naka-base din kasi kami sa feedbacks ng mga clients. So, we're really open for any feedback, whether it's good or bad. Actually, yung mga negative feedback, minsan yun yung nakakatulong sa atin na, okay, Totoo. kailangan ko pa palang i-improve. So far naman, sir, sa ilang buwan namin dito is maganda naman po talaga yung mga feedback and natutuwa kami sa, and yung iba is naririnig lang nila sa friends nila and then sasabihin nila, ay, masarap pala talaga. So, yun po. So, mula sa 2,000 mo. Oo, at magkano saka na? hindi, ang overhead. Ay, oo nga. Kasi dumami na yung produkto niya, di ba? Oo, nadagdagan ka ba ng babayarang mga tauhan? Oo. Actually po, dito sa amin, sa Valenzuela, kaming dalawa lang nung partner ko yung gumagawa. And I'm very Talaga? glad and I'm very thankful do sa partner ko kasi siya po ang production manager. So, lahat ng ginagawa dito sa production is siya talaga ang umiikot. Pero kung may gagawin akong panibagong product, ako muna yung kasi ako po talaga ang gumagawa ng recipes. And then itinuturo ko sa kanya. So more on ako po ang nasa marketing and business side and then yung partner ko po, yung jowa ko, siya po yung gumagawa lahat ng roll tacos. And he even improved like yung mga like yung sa dough, so pinaganda pa po niya yung kung paano yung mag-roll ng mas manipis and para hindi siya ganun kakapal. So we're working together and sa ngayon, kumbaga in control man po kasi dadalawa lang kami. Pero we're still hoping na madagdagan pa po pag lumakas pa ang production. Hindi ba kayo na-overwhelm? Kasi yan, may distributors na kayo. Dadalawa lang kayo? Hindi pa naman, sir. Kinakaya. Kinakaya pa. Oo, May me kasi time minsan pa. pagka nag-bulk na yan, 'di ba, Claire? Yun ang problema eh. Yung iba, 'di ba? Minsan yung iba nagrereklamo na, sana umabot yung sa iyo yun na yung bang ikaw na yung tumatanggi dahil sa Totoo. dami ng order, 'di ba?
claiming po na mga good problem na ganun. But as of now po, pag yung maramihan, like nung last time po, meron kaming reorder from a company, like yung mga nagpapamerienda sa company. So pag umu-order sila, 600 plus pieces yun, luto pa. So we're working together po. Ako nag-a-assist din naman po ako sa kanya. Kasi minsan yung ganyan, yung for example, pag nag-overwhelm ka ng work, naapektuhan yung lasa din ng produkto mo sa dami. Oo, tama din si Tuti doon. Hindi ba nangyayari sa inyo yon? Meron po kaming sinusunod na recipe since 2020 na yun lang talaga yung kumbaga, yung ako po wala naman po akong tinapos na culinary, pero ang naging practice ko po talaga ever since is kapag may recipe po is ginagamitan ng mga measuring cup, measuring spoon. So, consistent yung lasa niya. Hindi nagbabago. Yun ang mahalaga, hindi yung tansya-tansya lang. Hindi kasi pagka ikaw nasa bahay ka, di ba? Kasi, naniniwala ako na ang pagluluto minsan is emotionally based siya. So minsan kaya meron tayong nakakainan na parang ang alat ka, baka naman hindi na at saka dapat scientific din. Yes po. So ang approach po talaga namin ever since is meron siyang measurements. So yung 2,000 mahigit mo, magkano na ngayon ang kinikita mo kada buwan? So sa ngayon sir is kumbaga napapaikot namin ng maayos, nakakabayad kami ng bills, and kumbaga kahit pa paano nakakapag-add up kami ng mga product. Kasi nga dito sa NCR is bago pa lang kami. So sa ngayong sir is kumbaga tamang sapat na sapat. Sapat na sapat. Bongga yung sapat na sapat. So kung ikaw, Yana, ang hihinga ng payo ng ating mga kapuso na nagnanais din na magnegosyo, ano yung maaari mong maipayo sa kanila, Claire? Ang gusto kong i-advise po sa ating mga kapuso na gusto mag-business is just do it. Kasi kapag intayin natin yung right time or perfect timing para gawin ang mga bagay-bagay is hindi po siya dadating. So learn along the way. And yun nga, be open-minded kasi katulad sa food business, hindi lahat ng masarap sa atin ay masarap sa ibang tao. Totoo. So ako na-perfect ko yung, actually na-perfect ko po yung roll tacos dahil sa isang comment ng isang business mentor ko na kumbaga sila yung magagaling na business mentor sa province namin, and then siya yung tinikman niya yung tacos ko nung time na yung 6th version, and then nag-comment siya sa akin regarding sa dough, and yung comment niya is to improve, and nakinig naman po ako, and luckily nakinig ako, and ngayon nga is the 7th version is yun na yung perfect product. So yun po, be open-minded, wag po tayo agad ma-offend or masaktan kung sinabihan tayo ng honest feedback sa ating produkto. Kasi kailangan po yun. Correct. And yun nga, yung challenges and yung mga pagsubok po is nandyan talaga yan. Ang is, and pinaka-important po is humingi tayo ng guidance kay Lord. Kasi He will guide. Like ito, yung opportunity na to na ma-share ko sa inyo aming kwento is, kumbaga naniniwala ako na ito ay from God's guidance. Correct. So maganda. So meron ka pa bang mga nilulook forward ngayong taon para sa negosyo mo? So I'm looking forward po na makapag-open kami ng mga carts para sa aming roll tacos para for more exposure and mas madali kaming mahanap ng aming mga clients, and hopefully sooner maging franchisable na po siya. Ayan. Nice. Maraming salamat Claire sa pagbahagi ng iyong kwentong roll tacos. Pero in fairness, yung roll tacos si Mami parang nilalagay niya din sa iba't ibang mga store na rin. Kaya natitikman na rin. Medyo, kaya familiar siya sa Marinduque daw. Kasi minsan, masarap daw talaga. Yung nababasa ko, sinesearch ko habang nag-i-interview. At congratulations, Claire! Thank you so much po. Ayan mga kapuso, si Mary Claire Limpiada ang may-ari po ng Rolled Tacos.